Huwag masyadong mangamba. Ito ang panawagan ni Senate President Tito Soto sa gitna ng umiinit na tensyon sa Middle East. Sa kabila nito, kinalampag naman ng ibang mga senador ang gobyerno na tiyaking planchado ang game plan para sa seguridad ng mga Pinoy doon. Si Angel Pastor magbabalita. Sa harap ng lumalalang tensyon sa gitnang silangan, tiniyak ng mga senador na prioridad ang proteksyon ng mga Pilipino sa rehiyon. Pero paalala nila sa publiko, manatiling kalmado habang pinag-aaralan ng pamahalaan ang bawat hakbang sakaling lumala pa ang krisis. Hindi dapat magdulot ng labis na pangamba ang sitwasyon sa Middle East. Ito ang binigyang diin ni Senate President Vicente Tito Soto III. Ayon kay Soto, sapat na ang mahigpit na monitoring ng pamahalaan, lalo na sa mga bansang may malaking populasyon ng mga Pilipino. I don't think we should be too much worried na nakakapag-create ng panic yun. So just close monitoring on the departments, especially sa lugar na natin babae. Bukod sa presyo ng langis, sinalakay din ang usaping pangseguridad dahil sa mga EDCA sites sa Pilipinas. Pero ayon kay Soto, malayo ang Pilipinas sa sentro ng gulo at walang direktang alitan ng bansa sa Iran. Hindi naman siguro, medyo malayo naman tayo. Siguro tayo wala tayong masamang pinapay sa Iran. So, hopefully na. Kaugnay ng mga panawagang repasuhin ng mga kasunduan ng Pilipinas sa Estados Unidos, kabilang ang Visiting Forces Agreement o VFA at iba pang defense agreements, sinabi ni Soto na matagal na itong pinag-uusapan kahit bago pa man ang kasalukuyang tensyon. Medyo may kalayo naman tayo sa kanila kung dating na sa parte niya. But then again, talaga naman we are reviewing already the possibility of the VFA, di ba? Or iba pang kasunduan natin. Samantala, sinabi naman ni Senator Raffy Tulfo, ang chairman ng Committee on Foreign Relations, na dapat nang pag-aralan ng pamahalaan ang mga posibleng hakbang sakaling humaba pa ang krisis. Mahalagaan niyang may nakahandang contingency plan ang gobyerno upang maayos na maharap ang anumang posibleng paglala ng sitwasyon sa rehiyon. Kapag humaba pa, tumagal itong tensyon na ito, dapat ngayon pa lamang meron ng plano yung ating gobyerno o game plan, so to speak, kung paano i-approach yung situation kapag naging tense na talaga. Ikinababahala naman ni Senator J.V. Ejercito ang kasalukuyang sitwasyon ng mga Pilipinong nasa Middle East. Git niya, sana'y agad maresolba ang tensyon sa rehiyon. So I'm praying for them, for their safety. Sana syempre nakapag-alala na hopefully this is not the third world war. Sana magkaroon ng sana ma-resolve kaagad to peacefully. Syempre nalulungkot tayo na may isang casualty na tayo, na isang Filipina OFW. Sana hindi na ito magdagdagan. Samantala, naghain naman itong Lunes si Senador Rodante Marcoleta ng resolusyon na nag-aata sa Senate Committee on Foreign Relations na magsagawa ng investigasyon in aid of legislation hinggil ito sa kalagayan, kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipino sa mga bansa sa gitnang silangan sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon, gayon din sa mga hakbang na isinasagawa para sa kanilang proteksyon. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Angel Pastor, SMNI News.